Ang inggit, hindi ka dapat mainggit kung mayroon siyang ganun. Kung ikaw ay nasa banal na espiritu at ang Ama ang naghahari sa tuwiran, may isip mo na hindi ako dapat mainggit sa Kanya sapagkat ang Ama may mas nakalaan para sa akin. Kaya nga po, tinuran niya, mga kapatid, mga anak ng Ama, mga minamahal niya. Kung mayroon kayong kahilingan sa Kanya na hindi niya napagbigyan, dalawa lamang po yun. Ang una po, baka po hindi pa ngayon niya ipagkakaloob. Kailangan lang po natin maghintay. Pwedeng bukas, pwedeng sa mga susunod na araw o ilang taon pa. Subalit pag humiling po tayo sa Kanya at hindi niya na ipagkaloob, isa lamang po ang ibig sabihin yun. Hindi po makabubuting tuwiran sa inyo. Buong kababaang loob ko pong sinasabi sa inyo na hindi ko po matuturan ng lahat ng ito kung walang espiritong banal ang sa aking umaagapay. Winika niya, gaano ka man matira pa, ititindig at ititindig kita. Sapagkat ang pagmamahal niya, walang wakas, walang hanggan, walang katumbas, noon, ngayon, kailanman. Kanina po, nagparamdam po sa amin ng Kristo. Katotohanan po, sapagkat nung kami po yung nagdarasal, nabatid ko po sa aking sarili nung binabanggit niya. Sabi ko nga po sa mga kapatid ko, nakikiisa sa atin ng Ama, nakikidasal, nakikiisa siya, sapagkat kahit po pala banal na sila, banal na siya, tuwiran, tumatawag pa rin po siya sa Ama. Gayon po kabanal ang Ama. Kung tutuusin po, kahit isang araw lang siyang di magdasal, baliwala po yung kasi banal na siya. Subalit siya po'y nakikiisa sa amin. Yung sinasabi po niya na para sa sala ng sandaigdigan at sa ikapagpapatawad ng lahat ng tao. Habang binabanggit po niya, dama ko po yung luha. Yung luha na pumapatak sa aking mata. Dumadaloy dire-diretso. Gayo po, naramdaman ko po kung gaanong paghirap ni Kristo para lang po matubos ang kasalanan ng bawat isa ng mga tao sa sanlibutan. Imagine niyo po yung pasan-pasan niya yung krus. Iyon po yung mga kasalanan natin. Nung pong kinoranahan siya ng koronang tinik, banal na tubig at dugo ang dumaloy sa Kanya. Subalit bakit tayong mga tao, kung minsan naririnig natin ang pangalan ni Jesus, parang, ano ba yan? Totoo ba yan? Sapagkat nung minsan pong napunta kami ng Quiapo, meron pong isang lalaki, buong loob po niyang sa sarili niya ginagawa yun. Sumakay po siya ng LRT. Pinaalala po niya yung John 3:16. Tapos po yung mga estudyante, mga nakaupo doon, pinabatid po niya na si Jesus. Naging handog, parang ganun po, para matubos ang kasalanan ng sanlibutan. Alam niyo pong ginawa po ng mga tao, pinagtawanan po yung lalaki. Subalit ako po bilang naiintindihan ko siya, bilang gustong maglingkod sa Ama, yung tinuran po niya na dasal, inulit ko sa isip ko. Sabi ko po, kaawaan at kahabagan sila ng Ama. Sapagkat bakit nila pagtatawan ng tuwiran? Katotohanan naman po ang tinuran, hindi naman po humingi ng bayad sa kanila. Sinabi lang po na kaunting oras lang. Subalit pinagtawanan nila. Estudyante pa po. Hindi po ba dapat ang mga mag-aaral unang kinikilala ang Ama? Sapagkat siya ang guro ng mga guro. Wala pong karunungan tayong matataglay kung hindi niya binahagi iyon. Kaya kung ano man po ang mga problemang dinadala ninyo sa inyong puso at isip, ilagak lang po natin sa Ama. Siya po ang magmamaneho ng ating buhay. Kaya nga po't sinabi ni Jesus, ang hindi tinanim ng aking Ama ay aking bubunutin. Sapagkat kung pananampalataya at kabutihan ang itatanim, tuwiran siya ang makakamta natin sa tuwina. Halimbawa po, naglalayag kayo,
Imagine niyo po kung gaano kalaki ang bukirin. Subalit, kakaunti ang mga manggagawa tapat sa Kanya. Nabatid po nila, natunghayan nila kung gaano po ang mata ni Jesus. Kaya tayo po bilang mga anak ng Ama, nung tinawag po niya ako dito, inangkin ko po yun na pangalawang buhay ko. Sapagkat kung hindi po dumatal ang Diyos Ama, wala po ako dito. Sapagkat ang pananampalataya ko po noon ay halos walang-wala. Ngunit hindi po niya ako pinabayaan. Hindi po niya ako pinabayaan. Ginabayan po niya ako hanggang sa dumating ako dito. Noon ko po nawawaan, naintindihan, na kahit ganito po pala ang edad ko, pag ginusto po niya, hindi po ako makakatalikod. Sapagkat sinabi niya, anak, talikdan mo man, para sa iyan, para sa iyan. Sapagkat pinagtrabaho lang po niya ulit ako ng 1 linggo, hindi ko na po ninais bumalik. Sapagkat alam ko po na pag sa kanya ako naglingkod, kayamanan, ginto, pilak, sapagkat siya ang pinakamayaman sa lahat. Kaya kayo po, nasumpungan na po natin ang Ama. Huwag niyo na po siyang pakawalan, mawalay pa sa atin, sapagkat gayon po tayo kamahal ng Ama. Sapagkat kung hindi po, wala po sana ang mahal na Apo Kunching. Ang pangalawang buhay ko po ay utak ko sa Kanya. Siya na po ang nagbigay, siya pa po ang nagligtas, sapagkat sinabi nga niya sa Kanyang mga kamay, nakasalalay ang bawat buhay ng nilalang. Magandang umaga pong muli, pagharian kayo. Salamat po sa ating kapatid na katatapos pa lang nag-share. Marahil napakinggan po natin mabuti ang kanyang mga iniluwal. Kaya't tandaan po natin, pag-uwi natin sa bahay, mayroon tayong baon na i-share natin sa ating mga kasambahay. Sapagkat ang sabi nga nila, ibinigay sa iyo ng walang bayad, ipamimigay mong walang bayad. Kaya't pasalamat po sa lahat. Si Kristo po ay bumaba dito sa lupa, hindi para sa mga makasalanan. Si Kristo ay nagdaan ng hirap para sa anak niyang mga makasalanan. Kaya ako po ay naniniwala, si Kristo ay malawak ang kanyang kapangyarihan. Kaya dapat nating dalanginan, dapat nating tawagin, dapat nating galang sa lahat ng oras. Ulit po, ako ay tatawag muli sa ating mga kapatid. Ang tatawagin ko po ay isang alagad. Siya po ay mag-aalay ng isang awit. Si kapatid na Tessie. Halika na. Hindi po siya nakahanda kaya babasahin niya. Pakinggan po natin mabuti ang kanyang awit. Ang magandang awit na itinuro sa kanya ng Panginoong Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko pong mag-alay ng isang awit sa ating Ama. Bagaman po at po kagandahan ng aking titig. Mahilig lang po ako umawit pero po walang hilig ang awit sa akin. Gusto ko lang pong mapapurihan ng Ama. Kuya Ala.
ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Pag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Pag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Pag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Awit sa'yo, sasayaw sa'yo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Sisigaw sa'yo, magpupuri sa'yo, ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Ikaw ang kaligayahan magpakailanman. Salamat. Ang ganda ng boses. Bilog na bilog. Salamat po sa iyong inyalay na awit. Marami pong lumigaya. Ngayon po ay tatawag akong muli upang siya po ay magbigay ng kanyang nadama dito sa loob ng banal na lugar na ito. Isa pong alagad. Siya po ay taga Mapaniki. Palakpakan po natin si kapatid na Dex. O dakilang Ama ko, papuri pong walang hanggan, sa iyong wagas na pagmamahal, sa iyong walang sawang paggabay at pagpatnubay. Sa sandali pong ito, Ama, patuloy kitang pinasasalamatan ng walang humpay sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon upang maisiwalat ang kadakilaan at kahiwagaan na ginawa mo sa aking buhay. Nawa, Ama, sa bawat araw, ikaw nga po ang siyang mangunat maghari sa lahat ng mga anak mong may pagtitiwala sa iyo. Higit lalo po sa oras na ito, ang lahat po na nagsitungo, tumupad at tumugon sa panawagan mo, ay magawad mo po nawa ang iyong banal na bendisyon sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, nang ito ang makapangunat makapaghari mula ulo hanggang talampakan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, mga minamahal na kapatid ko. Napaka-surpresa po ng ating Panginoon. Amen. Ang sarap po kapag siya po ang tumawag sa iyo. Amen. Ang gusto ko lamang pong ibahagi, yung naging kaganapan po na kahiwagaan sa buhay ko na talagang hindi ko po malilimutan hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Ang pagkakataon po na hindi pa po ako alagad na hinirang sa dakong ito, noong mga panahon po na ligaw pa ako, noong mga panahon po na hindi pa po talaga malalim ang aking pananampalataya.
Akala ko ang Diyos, kung may Diyos, subalit hindi po talaga ganun ang aking wala sa magagawa niya. Sa pagkakataon po na iyon, ako po ay nagluwal o nagsilang ng aking ikatlong anak. Naririto po siya ngayon at kasama namin. Nag-agaw buhay po ako sa kanya. Sadya po talagang kung makikita niyo ako noong mga panahon na iyon, para po akong bangkay na nakadilat ang mga mata. Sino po ang mabubuhay sa 20-30 ang presyon? Ako po yun, mga minamahal na kapatid. Nabuhay ako sa ganun po na presyon, na ang iba po talaga ay 50-50 po, delikado na. Subalit, yun ang kahiwagaan ng Ama na ginawa niya sa buhay ko. 20-30, binuhay niya po ako, ni hindi ako sinalina ng dugo kahit pagkatapos kong manganak. Yun po pagmamahal ng Panginoon, na hindi niya ako pinahintulutan po na agad ay bawian ng buhay sapagkat pinadama niya sa akin na kailangan ko pa po siyang paglingkuran. Amen? At ngayon po, nang ako'y napadako sa banal na lugar na ito, doon ko po napagnilayan at napagtanto sa sarili ko na ito pala ang iniaalay sa akin ng Ama na paglilingkod niya. Amen? Ito po pala yung pamamaraan upang maibalik ko ang lahat ng kagandahan at kabutihang ginawa sa akin ng Diyos. Ang paglingkuran po siya. Amen? Sapagkat napakabuti nga po ng Diyos, patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon para sa ating lahat. Amen? Inangkin ko po na ang paglingkuran po siya sa dakong ito, sa katauhan po ng mahal na Apo Kunching, bilang pinagkatiwalaan niya po ako na pamunuan po ang aming lugar bilang Mapaniki Chapter, nagsumikap po ako, nagbata at nagsasakripisyo. Kahit po may mga anak akong maliliit, pag aalis po ko ng bahay, iiyak po yan na habol, hindi ko po iyon pinakikinggan. Kasi dama ko po na ang Diyos ang bahala sa kanila. Amen? Kaya po, bilang isang ina, iisipin mo kung ikaw ay bilang tao, mas mabuti pa na yung aking 3 taong anak at 5 taong anak na maliit, dapat pangalagaan ko. Amen? Subalit inalis sa isip at damdamin ko ng Ama sapagkat ang sabi niya, mahalin mo ako ng buong isip mo, ng buong puso mo, at ng buong katauhan mo. Amen? Yun po yung patuloy ko pong pinagsisikapan na magawa sa buhay ko. Gayong ako po'y isa sa napakapalad na napili ng Ama upang paglingkuran po siya. Amen? At yun nga po mga minamahal na kapatid, ang hindi ko malilimutang bagay na tunay nga pong napakahiwaga at napakadakila na ginawa sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya po, mga minamahal na kapatid, sa akin pong paglilingkod ngayon, napakasarap po ng pakiramdam ko. Kapayapaan at kapanatagan po ng isip at kalooban ang sa tuwina po'y aking nararamdaman. Ni wala pong katumbas na salapi. Kahit po napapagal na pupuyat ka, walang bali ito, sapagkat alam mong may Diyos na patuloy na mag-aalay at magbibigay sa iyo ng ibayong lakas, ibayong sigla, at walang katumbas na salaping kagalakan. Iyon po ang aking napagtanto ngayong naglilingkod po ako sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, ang sabi nga po ng Panginoon sa aking kaisipan nang kami po ay mag-mission po, magbaba sa dako po ng San Agustin. Ang sabi ng Panginoon sa akin ay, anak, ibahagi mo ito sa mga kapatid mo. Isang halimbawa lamang po na kung ikaw ay isang tao na nagbigay ng makapakinabangan sa kapwa mo, kung halimbawa ikaw ay nagpatayo po ng isang simbahan, halimbawa po, kung nagpatayo ka ng simbahan para maraming taong makinabang sa iyo pong binigay na kapakinabangan sa kanila, hanggang sa bawian ka ng buhay, yung pangalan mo'y nakaukit sa kanilang isip habang nakatintig ang pinagawa mong simbahan. Amen? At ang sasabihin halimbawa po, ay si Emily ganyan, itinindig ang simbahang ito. Ngayong pumanaw siya, magpasa hanggang ngayong kinikilala pa rin ang ginawa niya. Amen? Ngayon po mga minamahal na kapatid, ang sabi naman po ng Panginoon,
sa bilang katauhan. Kung ikaw ay mabuti, lahat ng kabutihan na gagawa mo, mapagmalasakit ka sa kapwa mo, mapagmahal ka sa kapwa mo, mapagbigay ka sa kapwa mo, mapangunawa ka, mapagkalinga ka, mababa ang loob mo. Nag-aalay ka na yung sarili para sa kapwa mo. Di bagat kapag pumanaw ka, nakakambal na ng pangalan mo ang lahat ng kabutihang ginawa mo? Amen? Subalit, sabi nga po, kabaliktaran naman kung masama kang tao. Amen? Kung ikaw ay chismosa, sugalera, halimbawa po, lahat ng masasama nasa iyo na. Kapag namatay ka, ganun din na nakaukit sa iyo. Amen? Ang gusto pong ipaunawa ng Espiritu po sa ating lahat, gumawa po tayo ng sarili nating tatak habang tayo nabubuhay, sa mabuti o sa masama, sapagkat tayo pa rin pong makikinabang kung saan tayo mapapainam ang kalalagayan. Magandang umaga po sa gabing ito. Nandito na po si Apo, subalit tatawag po akong isa. Ang tatawagin ko po ay, ito pong taong ito ay isang kap. Siya po nung former po siya nagpunta rito, nagpupuri kami, pag nayo ko, tumutulong. Dini sa ilong. At una pong pagpunta niya rito, nakasakay ng, ano tawag? Ano sinasakay? Ano sinasakay? Ha? Akala ko jeep. Nakasakay po siya. Akala ko kotse eh. Kaya tinanong ko eh. Nakasakay po sa wheelchair. Ngayon po ay naglalakad na. Palakpakan po natin si kapatid na Amang. Akala ko nakakotse ka eh. Magandang gabi po sa umaga. Magandang umaga po sa gabing ito. Si Tata Magno, nagpatawa pa. Sa kotse raw ako nakasakay, dumating ako rito. Buti hindi tumutugtog. Totoo po yung kinanta ni kapatid na Tessie. Pagkakasama mo ang Panginoon, talagang masaya at maligaya. Kasi po, naramdaman ko po yun noong Biyernes. Kasama ko po ang Banal na Espiritu, katauhan po ng mahal na Apo Kunching. Hindi ko po akalain na hindi naman po talaga nakagayak na ako yung magmamaneho. Magdadrive pala, kasi magmamaneho pinamaneho ng Panginoon yung buhay ko noon Magdadrive. Ako po yung na-drive sa kanya noong Biyernes na mag-mission sa Duyong. Kaya po, dandama ko po ang Panginoon na masayang-masaya po ako. Hanggang sa umuwi po ako, sabi ko sa misis ko, ay, naasakay ko si Apo. Sabi ko, ha? Saan? Nag-mission sa Duyong. Siya ka akong sa akin sumakay. Sabi ko gano'n. Sa kotse, sabi ko gano'n. Kaya po, kapag naalan, aawitin ko yung kapag ikaw ang kasama. Kaya lang, samahan mo ako. Kasi alam mo naman, pag hindi ka kumakanta, hindi rin ako makakanta. Yun po, talagang napakasarap po talaga. Damahin ng presensya ng ating Panginoong Divine Mercy sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ako po, sa araw-araw, talagang minimithi ko na makasama siya. Kaya po, pag-gising ko sa umaga, siya ko na po pinangunguna sa akin. Pag po aking nagdasal, sabi ko po, Panginoon, mauna po kayo, susunod po ako sa araw na ito, sa isip, salita at sa gawa. Hindi po ako marunong kumanta, gaya nga ni kapatid Tessie. Pero gustong-gusto ko lang po talagang maghandog ng awit sa ating Panginoon, sa ating Ama.
na nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Yung po mga di nakakaalam, ako po kasi na-stroke. Nung nga po dalhin ako dito, sabi nga ni Tata Magno, nakasakay ako sa wheelchair. Alam niyo po mga kapatid, talaga yung pinagdaanan ko na yun, eka nga po nung iba, isang bulate na lang yung hindi pumipirma. At hindi na ako sa wheelchair sasakay, sa kotse na at tumutugtog. Pero napakabait ang ama. Sa wheelchair ako nakasakay ngayon. Nakakatindig na ng maayos at poging-pogi pa. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masiga. Aawit sa'yo, pupuri sa'yo. Ikaw ang Taas ang ngalan mo, Jesus. Ikaw sa'yo, magpupuri sa'yo. Ikaw ang kaligayahang magpakailanman. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masaya. Kapag ikaw ang aking kasama, ako ay masigla. Aawit sa'yo, sasayaw sa'yo, kataas ang ngalan mo.